Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, magandang gabi nga pala sa inyo. Magandang gabi nga rin pala sa mga OFW na viewers natin dyan. Mag-iingat po kayo palagi. Ngayon, ang topic natin is, ano nga ba yung ginagawang paghahanda or preparing bago sumapit yung show? Ngayon, sa mga viewers natin dyan or mga newbie na gusto rin sumali sa show is ituturo ko sa inyo yung mga dapat gawin. Lalo ngayon, ang daming show na paparating, halos buwan-buwan. Mapa-online man yan or actual, di ba? Tapos ngayon darating na linggo guys, may show sa Imus Cavite kay Boss Ruel. Boss, shoutout. Shoutout sa'yo, kita-kits tayo dyan. Mabalik tayo guys. Ngayon, i-share ko sa inyo yung mga ginagawa ko bago sumapit yung show. Kasi syempre, lalo ngayon guys, syempre hindi lang tayo nagbe-breed lang ng isda, nag-aalaga, or nagbebenta. Maganda yung ma-experience nyo rin na sumali sa show kasi sobrang saya nun guys, promise. Marami tayong matututunan at makikilalang mga bagong kaibigan. Kaya ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung mga ginagawa bago mag-show. Kumbaga, ito yung karugtong guys ng video ko na nakaraan na paano ba mag-groom ng balloon molly. Kumbaga, ito na yung karugtong. Kasi, syempre, halimbawa, nakapag-groom na kayo. Meron na kayong mga molly na nag-groom or yung mga binili nyo na groomable, tapos nag-groom nyo na. Ngayon, ito na yung kasunod na video guys. Dahil syempre, malapit na yung show. Halimbawa, malapit na yung show na salihan nyo. Syempre, ito na yung dapat nyong gawin na paghahanda bago nyo i-entry yung mga isda nyo sa show. Ngayon guys, tara! Guys, tara, huhulihin ko muna yung isda ko na isasali sa show. Siyempre, ilang araw pa naman guys. Bali, halimbawa, tawag dito, assuming na 1 week. 1 week before the show, ganito. Ganito ang ginagawa ko. So guys, tara. Yan guys. Bali, ang ginagawa ko 1 week before the show. Halimbawa, alam kong ready na siya, groom na siya. Siyempre, kumbaga, alam ko nang pwedeng-pwede na siyang isabak. Ang ginagawa kong preparing sa kanya guys, bago yung show is ganyan. 1 week before, nilalagay ko siya sa viewing tank. O yung medyo malaki, kahit show tank guys. Tapos hinihiwalay ko lang siya. Ganyan ang ginagawa ko. Hindi ko na siya nilalagyan ng aerator. Kasi di ba sa show guys, wala namang aerator pag nagja-judge na. Kumbaga para masanay sila, ganun yung ginagawa ko. Pinapractice ko na sila kumbaga. Tapos, kine-check ko ba kung palautog na sila, ganyan. Kumbaga, ready na sila magpasikat sa mga judge. Parang ganyan guys. Yan, ganyan ginagawa ko. Tinatapik-tapik ko lang yan. Yan, tapos halos ano guys yan siguro bago mag-isang oras bago ko alisin. Ganyan ang ginagawa ko sa kanila. Minsan, 2 beses sa isang araw guys ang ginagawa ko lalo pag wala akong pasok. Ganyan, aalisin ko muna siya dun sa community tank nila, sa grooming tank nila. Tapos ilalagay ko siya sa viewing tank na ganyang kalaki. Bali ang size niyan guys yung hindi mas maliit siya sa 668 Parang ganun, mas maliit ng konti sa 668 guys, na 6 inches by 6 inches by 8 inches yun. Mas maliit lang siya konti doon. Yan, ganyan ang ginagawa ko. Tinitraining ko siya para masanay siya guys, lalo yung dorsal niya. Kung titingnan nyo yung dorsal niya guys, hindi niya binababa, di ba? Kumbaga, parang sanay na talaga siya. Palautog, kumbaga. Yan yung mga ginagawa ko guys na pagte-training sa kanila. Kasi sa pag-groom pa lang, nasanay ko na yan. Na, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, no, natatapik-tapikin yung tank. Tapos, dapat may mga kasama silang mga male para lagi silang magbubugbugan. Para masanay yung mga dorsal nila guys na tumayo. Yan, parang ganyan. Kumbaga yan guys, nag-groom ko na yan. Diba? Yan ang ginagawa ko. Ano siya dyan? Mga 30 minutes to 1 hour, nandyan lang yan. Tsaka guys, huwag kayo mag-alala na walang aerator yan kasi hindi naman niya mamamatay guys.
Yan, ganyan lang ginagawa ko. Training ko lang yan. Tapos guys, minsan ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko yan ng female. Nilalagyan ko yan ng female guys. Para hahabulin niya. Pero guys, etong ginagawa ko sa akin lang naman to ha. Hindi ko lang alam doon sa iba kung ganun din yung ginagawa nila. Ako, sinishare ko yung mga experience ko tsaka mga ginagawa ko. Kasi ito na yung subok na ginagawa ko talaga guys. To, halimbawa, ganyan. Nalagyan ko yan ng female. Pero hindi matagal. Ayan o. Diba? Magpapasikat yan. Para magpasikat siya, ganun lang. Ganun yung ginagawa ko minsan. Ayan o. Pero hindi yan palagi kong ginagawa guys na yung lalagyan ko ng female. Parang kunyari ngayong araw na to, ginawa ko. Pero bukas, hindi ko siya lalagyan ng female. Parang diyan lang siya sa tank na yan na mag-isa, parang ganun. Ganun ang ginagawa ko. 'Yun. O, tingnan mo, habulin yan guys, magpapasikat yan. Tapos kung mapapansin nyo guys, yung dorsal niyan, tinatayo niya talaga ng todo, di ba? O, di ba? Kung titingnan nyo yung dorsal niya, hindi niya itutupi yan guys, kasi magpapasikat siya sa female eh. Ang tendency kasi nun guys, titigas yung mga buto, kumbaga lalo siyang, masasanay siya na manggigil, ganun, para pag sa show, sanay siya magpasikat. Tapos, ang next na ginagawa ko guys, halimbawa, malapit na yung show, ganyan. Halimbawa, malapit na yung show. Siguro sabihin na nating mga 2 days na lang or 1 day na lang before the show. Ang ginagawa ko guys ay hindi ko siya pinapakain ng isang araw or isa't kalahating araw. Iaano ko na yan guys, i-cage ko na yan. Tapos hindi ko siya papakainin. Hindi ko na siya hinihiwalay sa tank niya kasi lalo sa akin, wala naman ako wala na ako ganong space dito. Ang ginagawa ko, ko na lang siya, kinikage ko na lang siya. Tapos doon lang siya, hindi ko na siya papakainin. Ang pinapakain ko na lang yung ibang isda. Ganon. Pero kung may mga extra tank kayo, isolo tank nyo na lang. Ganon. Tapos niya na, wag nyo na siyang pakainin. Kasi nga, syempre, sa show guys, matagal yun. Mahigit isang araw yun. Lalo kung Sabado bench in, tas Linggo judging. O isipin mo, 2 days silang hindi kakain. 2 days sila dun sa tank nila, di ba? Kaya maganda yung condition sila. Ganun yung ginagawa kong pagko-condition, guys. Kumbaga hindi ko na sila pinapakain para dun sa tank nila is hindi sila dumi ng dumi. Kasi syempre, pagdating naman sa show, guys, hindi ka basta-basta pwedeng magpalit ng tubig dun. Lalo pag start na yung judging, hindi ka pwedeng mag-water change dun. Kumbaga, hayaan mo na yung isda mo dun. Lalo sa akin guys, experience ko, yung pinakamatagal ko sa Ilocos yata, halos halos 3 days na walang kain yung isda ko, pero buhay na buhay pa rin. Hanggang pag-uwi ko, after 3 days, buhay yung isda ko. Ganon. Kaya ganon yung ginagawa kong pagkukondisyon guys. Mga 1 o 2 araw, wag nyo na pakainin. Pero sa akin ngayon guys, kasi anong araw na ngayon? Miyerkules. Sa Linggo, show na sa Cavite. Ang ginagawa ko dyan guys, lalo medyo malapit lang naman, Biyernes, papakainin ko pa yan hindi, kahit Sabado, papakainin ko yan ng BBS umaga. Sabado ng umaga guys, BBS, papakainin ko yan para kahit paano, hindi siya ganun kagutom. Tapos, kumbaga guys, kumbaga i-tempo nyo rin kung gaano kalayo ba yung show na pupuntahan nyo. Kung halimbawa, pupunta man kayo, halimbawa, taga Luzon kayo, tapos pupunta kayo sa Mindanao or Visayas, siyempre matagal yung biyahe. Dapat quarantine nyo yung isda nyo ng mga 2 to 3 days, ganyan. 2 to 3 days, ganyan, para kahit pa paano, yung isda nyo sa plastic is mabubuhay, ganon. Sa akin guys, lalo malapit lang naman, kumbaga, Sabado ng umaga, papakainin ko pa yan ng BBS. Pero yung BBS naman ay papakain ko, konti lang. Para kahit pa paano is may lakas siya. Ganun kasi yun eh. Siyempre, pagdating sa show, kailangan may lakas pa rin yung isda mo. Hindi pwede yung lalamya-lamya siya. Dahil gutom na gutom, di ba? Ganun. Yan, kung titignan nyo guys, ganyan lang yung ginagawa ko. Iti-training ko lang yan dyan. Tapos, halimbawa, ganyan, itatapik-tapikin ko.
Para magulat lang siya. Ayan o, kung mapapansin nyo. Yung dorsal niyan guys, time tayo yan. O, di ba? Palautog yan guys. Ayun guys. Yun lang naman yung mga ginagawa kong preparing bago mag-show. Kumbaga, 1 week before the show, yun, ganyan ginagawa ko. Separate, lalagay ko siya sa viewing tank, hahayaan ko lang siya dyan. Kumbaga, konting recap lang guys. Ginagawa ko yan, ganyan. Sa solo ko siya dyan. Hayaan ko lang siya dyan ng 30 to 1 hour na nandyan lang siya para masanay siya guys. Kasi pag judge, yun nga, pag judging, syempre, mag-isa lang naman siya doon tapos wala namang erator. Kaya ganun rin yung ginagawa kong pagsasanay para masanay siya na mag-flare-flare yan, mag-isa, magpalautog yan. Ganun. Tapos, number 2, yung bago mag-show, halimbawa 1 day before the show is huwag nyo na siyang pakainin para makondisyon siya. Or tantyahin nyo kung gaano kalayo ba yung show na pupuntahan nyo. Sa akin, since malapit lang ako doon dahil QC lang ako, tas Cavite lang yun, Sabado ng umaga, pinapakain ko pa yan ng BBS para may lakas din siya, para hindi siya gutom. Ganon. Kumbaga, may vitality siya. Kasi isa yun sa pinupuntusan guys, yung vitality, yung langoy ng isda. Kailangan hindi siya lalamya-lamya dyan or nasa baba lang, hindi siya nasa baba or nasa taas. Kailangan ganyan siya lumangoy guys, active siya. Tapos naka-flare, yan, nakatayo yung dorsal. Yan, ganun. Eto guys, etong isda na to, for info, sa junior ko yan isasali kasi ano pa lang yan, 2.8 cm yan. Kumbaga sa junior category yan kasali guys. Lyre tail yan redhead trico na pattern. Sa pattern siya. Tapos junior category lyre tail. Ayun guys, bali ganun lang naman yung ginagawa kong preparing bago mag-show. Yun yung mga, syempre, para at least, yung mga isda nyo is hindi wiwigil-wigil bago mag-show, di ba? Kumbaga, ready sila. Ready sila dun sa judging, di ba? Guys, speaking of show, reflex ko lang din sa inyo yung mga nakuha kong trophy sa show. Kasi, nag-start yata ako mag-show, guys, November 30. Yun yung una kong sali sa show dito sa may Santa Mesa, guys. Bale, ito nga pala yung trophy ko. Yung sa mga dun sa mga nakapanood dun sa vlog ko na yun yung unang-una kong groom, una kong sali sa show guys. Tapos yun yung nag-champion ako. Yung una kong sali. Ito yung trophy ko nun guys. Yung isda ko na yun, si Pepet yun. Yun, ito yung unang trophy. Tapos, ang next sali ko guys, bali online show. Online show yun. Ang trophy ko, ito naman. Ito. Ito yung pangalawa kong sali sa online show ni Sir Courtney. Yan, ito. Mga guys, Tapos, yung pangatlo ko namang sali, online show ulit kay Mikey, kay Quiz Mikey, guys. Bali, dalawang isda yung in-entry ko doon, tas dalawang champion din yun. Ito yung trophy ko nun, guys. Yan. Yan. Kita nyo yan, Pepet Molly. Champion yan, guys. Champion ng lyre tail pattern. Tas ito naman, ay AOC. AOC pala yung category na yun. Ito si Pepet, nag-champion din siya, AOC Roundtail. Yan guys. Bali, dalawa yung trophy ko nun. Dalawa lang din in-entry ko. Dalawang champion. Yan ang ganda ng trophy guys. Shoutout kay Boss Don Fritz. Siya yung gumawa ng trophy na to. Tapos, nga tayo guys? Month of December 2025. Tapos, ang next na sali ko na guys, yung sa Laguna yata, January. Ayun na yung nag-best of show ako guys. Ito yung trophy ko nun. Sorry, medyo walang pero to guys, bali 3 trophy to kasi champion, best of male, tsaka best of show. Ito yung trophy ko ng best of show guys. Yung dalawang trophy nandun naka-display. Bali, ito yung trophy ko ng best of show guys sa Laguna, San Pedro. Tapos, nung February, next show, actual show kay Sir Oyi sa SMX Convention Center dyan sa may MOA. Nag-champion din yung isda ko dun guys. Ito, yung mga nakapanood ng vlog ko, ito rin yung sunod kong trophy. Medyo maliit lang pero okay naman. Ayan yun guys, nag-champion yung lyre tail ko. Yung nag-best of show, yun din yun, yung nag-champion. Ito yung trophy niya.
Tapos, next show naman guys, yung Ilocos, March. Bali, dalawang trophy yun. Yung isa nandun. Ito, placer ako. Medyo nababakbak na yung sticker. Pero, ito yung trophy ko nun guys. Sa Ilocos to, Ilocos. Ayun. Huling-huli kong trophy guys, yung sa Seascape Mania, yung vlog ko. Yun. Yung nag-second place yung isang isda. Ayun yung last kong trophy. Tapos, etong darating na show kay Sir Ruel, sana makakuha ulit tayo ng placer or kahit champion guys. Yun. Ayun ang inaabangan natin show ngayong linggo, darating na linggo. Yun. Sana makasilat tayo guys. Yun. Bali, yun lang guys. Bali, ganun lang yung topic natin ngayon is yung paano nga ba yung preparing sa show. Guys, bali, yun lang. Ganun lang naman yung dapat gawin nyo. Pag-prepare ng isda. At saka, ang mapapayo ko sa inyo guys, magtiwala kayo sa isda nyo. Magtiwala kayo sa sarili nyo. Kasi kayo nag-groom nun eh. Kumbaga, kayo yung nag-groom ng isda na yun, dapat may tiwala kayo sa isda nyo. Para, syempre, pagdasal nyo rin, malay nyo, para manalo, di ba? Tsaka, sobrang sarap sumali sa show guys, promise. Kasi, unang-una dyan guys, unang-una, marami kayong makikilala. Mga bagong kaibigan, syempre, magkakausap kayo. Tapos, bukod doon, makakapunta kayo sa mga lugar, lalo kung pupuntahan nyo mismo, di ba? Yung lugar ng show, yun, makagala kayo. Tsaka yun talaga guys, yung magkakaroon kayo ng mga bagong tropa, sharing kayo ng knowledge. Syempre, kahit naman sabihin mo na matagal ka nag-alaga ng isda, meron ka parang hindi alam ng iba. Kumbaga yung iba alam nila, ikaw hindi mo alam. At least, mag-share kayo ng knowledge na bakit ganito, bakit ganyan, ganun. Ano ba ginagawa mo para mapaganda yung ganito, ganun. Di ba? Isa yun sa mga part ng guys, ng mga happenings sa show. Kumbaga, marami kayong matututunan. Kaya napakasarap sumali sa show guys. Kaya kung ako sa inyo, sa mga newbie dyan, sa mga natin, bagong viewers natin dyan, subukan nyo rin sumali sa show. Promise, sobrang saya. Tsaka yung, lalo yung makikita mo, yung isda mo mananalo, kahit placer lang yan. Eh, lalo pa kaya pag champion, di ba? Mas masaya yun. Di ba? Sa akin noon, hindi ko in-expect yun na yung magcha-champion yung isda ko nung una kong sali. Kasi, syempre, unang sali ko lang yun eh. Unang try ko ng pag-groom yun. Tapos, nagulat ako, nag-champion pa yung isda ko, di ba? Napakasaya nun guys. Tapos, hanggang sa sumunod-sunod, parang na-addict ako. Gusto ko na lagi sumali sa show. Ganon. Syempre, ang sarap mag-groom. Tapos, lalo nung nag-best of show pa ako nun sa Laguna. Sobrang saya ng feelings na yun, guys. Kaya kayo, huwag kayong titigil. Lalo, yung balon molly ngayon, guys, malakas dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Patuloy lang kayo. Tatagal pa tong balon molly, guys, promise. Lalago pa to. Kaya, huwag kayong susuko, guys. Huwag kayong madi-discourage. Huwag nyo isipin yung kita. Enjoy nyo lang pag-hobby. Enjoy nyo lang yung pag-groom, ganon. Guys, kung nagustuhan nyo man yung video natin, huwag nyo kalimutan mag-like and share. At pa-subscribe na rin ako sa YouTube channel natin para updated kayo sa mga susunod nating video guys. Yun lang muna ngayon guys. Salamat sa pagsama.